Kanina po, inaalala ko, sabi ko, praise God, may natutunan agad ako kaninang umaga. Yung kung paano mag-greet ang Chinese ng good morning. Yun nga lang nalimutan ko. Ang naalala ko, Ciao Fan. Ano nga ba yun, Matthew? Paano nga ba mag-greet? Ciao An. Ciao An. Hindi ko alam talaga kung paano. Sa mga hindi po nakaka-relate, agahan po natin ang ating punta sa church. Okay po. Sino po sa atin dito, you came here sa church, you're excited and expectant. Hindi na po kailangan magtaas ng kamay. Sino naman po sa atin dito nagpunta ka na pinilit ka ng parents mo? For parents, sino naman po sa atin dito ngayon, yung nagpunta ka sa church, bago ka magpunta, ay may diskusyon pa sa bahay. Sabi nang ihanda ang sapatos, gabi pa lang ihanda ng sapatos, malilate tuloy tayo. Ako po hanggang ngayon, parang ako pa rin po yata yun hanggang ngayon. Pinagsasabihan ako ng asawa ko. Meron naman din po sa atin dito, you came here sa church, you have a burden sa heart mo, you are tired, you are overwhelmed ng problema. Kung nasan man po tayo ngayon, kung ano man po yung context natin ngayon, marami po tayong pinagdadaanan. Hindi po natin alam ang ginagawa natin. Pinilit man tayo o pinilit natin ang sarili nating makarating dito sa simbahan. Church, press on. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, press on. Sa kabila naman, sabihin mo sa kanya, laban lang. Okay po. May I request everyone to stand? Basahin po natin ang salita ng Panginoon. Sige po, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. And by His appearing and His kingdom, preach the word. Be ready in season and out of season. Reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. For the time is coming when people will not endure sound teaching, but having itching ears, they will accumulate for themselves teacher to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of the evangelist, fulfill your ministry. For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Pwede na po tayo maupo. Let us pray. Lord, Father God, in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, Lord, we know that you are here. You are working sa buhay po, Panginoon namin. Lord, we know that you are the author and finisher of our faith. And you, God, who began this good work in us, alam po namin, Panginoon, natatapusin mo po, Panginoon, ito. Because we know that you are faithful, Lord. And today, Lord, as we study your word, bless us with wisdom. Bigyan mo kami ng heart na receptive. Tulungan mo po, Panginoon, kaming magpakumbaba. And Lord, tulungan mo kaming ipamuhay ang mga matututunan po namin today. Anoint me, Lord God, as I preach. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Isa po sa pinag-aaralan po namin sa SMLT para po sa mga next gen is Spiritual Maturity and Leadership Training. Ang pinag-aaralan po ngayon doon na tinuturo po ni Pastor Hizon is How to Read Your Bible. OIA, Observation, Interpretation, Application. Ngayon po, one of my main observation dito po sa binasa natin is this. Basahin po nating lahat. Verb tenses, may makikita po tayo dyan mga verb tenses, mga panahon ng pandiwa. Ano-ano po yung mga yon? Present imperatives. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. Preach, mangaral. Be ready, maging handa. Reprove, sawayin. Rebuke, pagsabihan. Exhort, palakasin ang loob. Be sober-minded, maging mahinahon, maging matino, maging mapanuri. Endure suffering.
magtiis sa kahirapan. Do the work of an evangelist. Gampanan ang gawain ng isang ebanghelista. Fulfill your ministry. Ganapin ang iyong ministeryo. Meron din naman pong future actions. Base po dun sa binasa natin kanina. Nakalagay po dyan, time will come, they will not endure. Hindi sila magtitiis, they will turn away, they will wander. At meron din naman pong completed actions. Ito po yung mga yan. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Let me give you a short background po kung paano po sinulat ni Apostle Paul ito pong letter niya kay Timothy. Kung first time niyo po ngayon, nung nagsulat po ng letter na ito, ay malapit na pong mamatay. He is about to die. Paano po natin nalaman na mamamatay na siya? Kasi po, base po sa observation natin, sa verse 6, sabi po dyan ni Paul, yung nagsulat po, for I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. Malapit na akong mamatay. If you are Paul, tapos malapit na po tayong mamatay, gusto po nating siguraduhin, yung sasabihin natin ay malinaw. Hindi na po tayo nagpapaligoy-ligoy pa. If you are Timothy, kayo po yung magbabasa, talagang magfo-focus ka dun sa sasabihin ng tatay mo, sa sasabihin ng spiritual father mo. Parang ganito po yan, di ba? Kapag nakakapanood po tayo ng mga telenovela, pag malapit na mamatay yung isang nanay, sasabihin niya, anak, alagaan mo ang mga kapatid mo. Huwag mo silang papabayaan. Kung tayo po yung anak, paano po tayo mag-respond doon? Di ba medyo maluha-luha po tayo? Talagang iniintindi po natin kung anong sinasabi ng ating tatay. At malamang po, itinaga natin yun sa puso natin. Aalagaan ko ang kapatid ko. Ganun po yung pangyayari sa mga events po na ito. At ngayon, ano nga ba po yung sinabi ni Paul kay Timothy? These are the words. Before po pala yun, ayan, marami po palang at least 5 times na imprisoned po si Paul. Nakulong po siya sa Philippi, sa Jerusalem, sa Syria. Ito po yung first Roman imprisonment niya noong Acts 28. Ito na po, 2 Timothy. Ito na po yung second Roman imprisonment niya kung saan sinabi niya po na siya ay tingin niya malapit ng mamatay. And these are the words of the dying man. Sabi niya po, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead. Grabe po yung letter ni Paul for Timothy. Unang-unang sulat nakalagay, I charge you, inuutusan kita. Napakabigat po nung salitang I charge you. It's a command. Si Timothy po should not take this lightly. Because ito pong command na to ay ginawa in the presence of Christ Jesus. In the presence of God. That is why Timothy must press on. Timothy, press on. I charge you in the presence of the Lord. And the question is, as a church, tayo pong naririto, why do we need to press on? Why do we need to press on? Bakit kailangan nating ipaglaban yung oras natin kay Lord? Bakit kailangan nating ipaglaban yung oras natin sa church? Why do we need to press on? We need to press on because one day, makikita po natin dyan, one day, the Lord will judge the living and the dead. Hindi lamang po si Timothy ang huhusgahan. Maging tayo pong lahat, huhusgahan po tayo ng Panginoon. He will judge the living and the dead. Church, let us all read this. Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. You will meet the Lord face to face, the righteous judge. So press on with eternity in mind. Kahapon po, nagpunta po ako ng KKKK and ito po yung tinuro ko sa kanila. Ecclesiastes 12 verse 14. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it's good or evil.
Ni-remind ko po sa kanila, have an eternal perspective, eternal success. Because one day, whether yung patago mong ginawa na masama, yung patago mong ginawang maganda, walang nakakaalam, haharap ka sa Lord sa dulo ng buhay mo. So let us press on with eternity in mind. And for Timothy, meron pong specific instructions si Paul kay Timothy kung paano siya magpe-press on. Ito po yung specific instructions ni Paul kay Timothy. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Timothy, press on, preach the word. Gaya po ng sabi last week ni Elder Marlon, preach God's manual. Si Timothy po is to preach God's manual, not his own manual, not the world's manual, not the Facebook's manual, not the TikTok's manual, hindi kung ano yung uso. Timothy is to preach the unchanging word of God. His word, the Bible. And ganoon din po sana tayo kapag nagtuturo po tayo sa ating pong mga dinidisciple. Ang itinuturo po natin ay hindi po sarili nating opinyon, hindi po yung ipinamana sa ating tradisyon ng ating mga ninuno. Ang ituturo po natin sa kanila ay kung ano po ang sinasabi ng Biblia. May kadugsong po dyan. Timothy, preach in season and out of season. It means, Timothy, whether you are physically okay, whether you are emotionally, psychologically tired and drained, kahit ano pang nangyayari sa'yo, kahit ano pang pagod yan, dapat i-preach mo ang salita ng Panginoon. Hindi man receptive yung kausap mo, rebellious yung mga kinakausap mo, preach the word. Be ready in season and out of season. At dyan po, very talagang nilinaw ni Paul kung ano yung dapat gawin ni Timothy. Sabi po dyan ni Paul, Timothy, reprove, rebuke, and exhort. Sa Tagalog po, reprove. Manaway ka. Timothy, manaway ka ng pasaway sa simbahan. Meaning to expose, convince of error, correct by bringing to light. Rebuke. Pagsabihan mo dyan. Kung sino man yung kailangan pagsabihan, ay pagsabihan mo. Meaning to charge sharply, warn, or strongly correct. And lastly, Timothy, exhort. Palakasin mo ang kanilang loob. Comfort them. Huwag mo lang silang pagsabihan. Encourage them. This is easier said than done. Madali pong sabihin, reprove, rebuke, exhort. Madali pong sabihin yan, mahirap po yung gawin. For Timothy, kasi isa po sa character ni Timothy ay mahiyain. Siya po ay timid. Siya po ay kulang sa lakas ng loob. Parang ganito po yan. Medyo minsan po, ang hirap po talagang mag-correct, ano? For example po, example lang naman po ito ha. Hindi po ito totoo. Ayan, si Elder Vic, ano po. Si Elder Vic po, kunyari, meron siyang nagawang kung ano, na alam ko, may nagawa po siyang masama. Mas madali pong pakinggan sa church kapag sinabi natin, si Pastor Hizon, pinatawag si Elder Vic, pinadala sa office. Kaysa po marinig natin na si Elder Vic, pinadala sa office ni Pastor JJ. Para pong iba, ano po, kapag ako yung magko-correct. So, ewan ko po kung ako lang po yung parang naiibahan. Pero, in-remind po ni Paul, si Timothy, as a pastor, your role is to preach the word of the Lord. Reprove, rebuke, exhort. That is your role. Personally po, one of my weaknesses ay katulad po ng kay Timothy. Ako po ay timid din, ako po ay mahiyain. Kung ako po ay personally kilala niya po talaga, ako po ay isang introvert. At ayaw ko po ng confrontation. Ayaw ko po ng samaan ng loob. Naalala ko nga po, binanggit ko po kay Pastor Hizon. Pastor Hizon, kayo na yung mag-correct. Ayaw kong masira yung relationship namin. Pero, as a pastor, gaya po ni Timothy, this is a role of a pastor. You must preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort. Huwag mong takbuhan yan. It's your role as a pastor. And the question is, as a church, ano po yung role natin as a church?
Ano ba yung dapat gawin natin as a church? If uma-attend po tayo dito sa church nito more than 1 year, tagal mo nang uma-attend, let us reflect, ano ba yung pinapagawa sa akin ni Lord? How do I press on? Kung 1 year na po tayo or matagal na po tayo uma-attend dito, tapos parang wala pa rin tayong ginagawa, may I encourage you to press on because kailangan po natin gawin to. Basahin po natin ito. Matthew 28:18 to 29. Basahin po natin lahat ng malakas. 1, 2, 3, go. Then Jesus, in heaven and on earth, has been given to me. Therefore, go. Mas malakas po. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you until the very end of the age. Ang role po ni Timothy as a pastor is to preach the word, correct, reprove, exhort. Our role as a church is this: make disciples. Katulad po nung binanggit natin kanina, sobrang bigat po ng charge. Sabi po ni Paul kay Timothy, Timothy, inuutusan kita. Kasama ko ang presensya ng ating Panginoon. Ngayon po, hindi lang po si Paul ang nag-utos. Si Jesus po mismo ang nag-utos. Sabi po ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Lahat ng authority na kay Jesus. Wala sa atin. Wala tayong authority sa buhay natin. Ang may authority sa buhay natin ay si Jesus. Kung si Jesus ang may authority and He is our master, kailangan natin siyang sundin. Make disciples. Pangalawa, ano po yung role natin? Kinat ko na po dahil medyo po mahaba. Sabi po dito, Matthew 5:13 to 16, you are the salt and light of the world. Tayo daw po as a church, we are the salt and light of the world. Tayo daw po yung asin. Ang dami na pong kaguluhan na nangyayari dito sa mundo. And lately po, nakikita po natin, puro na lang road rage. Sino po nakapanood ng matitinding road rage? Puro na lang road rage yung nakikita ko po sa FB ko. But alam niyo po, mag-remind dapat sa atin yon that we are the salt. We are the preservatives. Tayo yung nagpipreserve sa mundo. Baka kaya po nagiging magulo ang mundo natin kasi tayo pong salt ay hindi po natin pinapreserve ang world. Hindi po tayo lumalabas. Tayo po ay nagsasama-sama lang sa isang lalagyan. We are meant to preserve the word. Kaya kailangan po natin lumabas. You are the salt and light of the world. Bakit po natin kailangan gawin yun? Bakit kailangan po ni Timothy mag-press on as a pastor? Why do we need to press on as a church, make disciples, and be the salt and light of the world? Ito po ang dahilan kung bakit kailangan natin gawin yan. Basahin po natin. 1, 2, 3, go. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Ito po yung preaching last week ni Elder Marlon. Time will come when people will be lovers of themselves. Lagi nga po nating naririnig yan eh. Mahalin mo muna yung iyong sarili. Yan na nga po ang nangyayari. People are lovers of themselves. Hindi lang po yung nasa labas. Maging tayo po, we need to check our hearts. Baka sobrang mahal po natin ang ating mga sarili more than sa pagmamahal natin sa ating Panginoon. At dito po nakita natin, dahil mahal na mahal nila yung sarili nila, ayaw na nila sa matinong pagtuturo. Humahanap sila ng pastor na gustong uuhan ang gusto nila. Gusto nila ng pastor na magsasabing, ay pastor, everybody naman is doing it eh. So okay na yun sa panahon ngayon. Iba na yung culture natin ngayon. Pero hindi po ganun eh. Ang katotohanan po ay hindi nagbabago. Sabi nga po dito, those people, or pwede pong tayo, we need to guard our hearts. They will turn their ears away
from the truth. I have a question to you, church. What is the overwhelming truth you hold on to? What is the overwhelming truth? Ano yung katotohanan na talagang pinanghahawakan mo? Because that overwhelming truth na pinanghahawakan po natin will change the way we live our life. Ano ko pong ibig sabihin ko dyan? Ito po, meron po akong example. Basahin po natin. Example number 1. I believe, ito po ay ginawa ko lang po ha, hindi po church na ang nagsabi nito sa atin. Basahin po natin, 1, 2, 3, go. I believe na si Lord ay parte lang ng buhay ko. Hindi siya ang buong buhay ko. Result. Okay lang na hindi makapunta sa church at magbasa ng Bible. Si Lord naman ay parte lang ng buhay ko. Hindi siya ang sentro ng lahat. O, nakikita po natin, dahil yun ang paniniwala niya, yun ang pamumuhay niya. Example number 2, naniniwala ako na ang church ay negosyo. Sino pong nakarinig na niyan? May mga nagsasabi po ng ganyan. Resulta, galit sa church at ayaw magbigay sa Diyos kasi tingin niya, negosyo lang ito. Ano pa po? Example number 3, ang focus ko muna ngayon ay career. Saka na ako mag-church at babawi sa Lord kapag successful na ako. Resulta, tumanda na at lahat, hindi ka pa din nag-church. Totoo po yan. Kasi may nagsabi po sa akin, nung bata pa po akong pastor, sabi niya po, Pastor JJ, kapag mayaman na ako, babawi talaga ako kay Lord. Nakakalungkot po. Hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung kailan po siya yayaman. Hinihintay ko ang kanyang pagbabalik kasi saka daw po siya babalik kapag siya ay mayaman na. Example number 4, ang pagdidisciple naman ay para lang sa mga pastor yan. Resulta, wala pa ding disciple at hindi pa din sinusunod ang utos ng Diyos. Sana po, mas naintindihan po natin, Basahin po natin itong lahat. 1, 2, 3, go. The truth we hold shapes how we live. Choose the truth of God's word, for it leads to life, not the empty myths that leads us astray. Sa Tagalog po, ang katotohanan na ating pinaniniwalaan ay humuhubog sa ating buhay. Piliin ang katotohanan ng salita ng Diyos sapagkat ito ang nagdudulot ng buhay. Hindi tulad ng mga walang kabuluhang paniniwala na nagliligaw sa atin. And that is my prayer. Tayo po as a church, sana po yung katotohanan na pinanghahawakan natin ay hindi yung katotohanan na pinasa ng lolo at lola mo. Hindi yung katotohanan na nabasa mo sa Facebook or sa TikTok. Sana po yung katotohanan na pinanghahawakan natin ay yung katotohanan na nanggagaling sa salita ng ating Panginoon. Verse 5, let's all read. 1, 2, 3, go. As for you, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. So ito na nga po, yung mga tao nga po, ayaw na sa katotohanan, ang gulo. Minded. Maging sober-minded ka. Maging mapanuri ka. Huwag kang magpapadala sa emosyon mo. Isipin mo muna bago mo gawin. Nabanggit ko nga po huwag magpapadala sa emosyon. Naalala ko po, sinulat ko po dyan kanina, yung example, ang simbahan, negosyo. Meron po akong very close sa aking buhay po na tao, sinabi niya po yun sa akin personally, alam mo, hindi po pastor ang tawag niya sa akin kasi lumaki po kami na friends po kami. Alam mo, JJ, ano yan? Ang church, negosyo yan. So inisip, papadala ba ako sa emosyon ko? Makakaiya mo to. Iniisip mo, kaya ako nagpastor para yumaman. So nag-isip po ako, nag-pray po ako, how can I communicate with Him na ang church ay hindi negosyo? So ito na po, dahil taga Batangas City po siya, sinabi ko sa kanya, alam mo ba ganito? Alam mo yung pastor namin? Negosyante yun. Alam mo yung alam po naman natin kung anong negosyo ng senior pastor natin dati, Alam mo yung Toms? Sa kanila yun. Pero, milyonaryo siya. Iniwan niya yun para magpastor. At dumating yung panahon, nahirapan sila sa buhay. Alam niyo po, hindi pa ako natatapos. Nagsalita agad yung malapit sa aking tao na yun. Sabi niya, hindi naman kayo yun. Hindi naman kayo yun.
Bukod po sa appeal sa spirito, nag-appeal po ako sa mind niya, gusto kong ma-realize mo, hindi negosyo ang church. As much as possible na gusto ko sana siyang i-usher sa Lord, ay dahil nga mas marami ho siyang litanya, ay hindi na ho ako nakapagsalita at siya ulit na nagsalita. At yun na nga sinabi niya, ay hindi naman kayo yun, yung iba yun. Ang nakakalungkot po, hanggang ngayon, habang tinitingnan ko po yung buhay niya, hindi pa rin po siya nag-church. Kasi ang tingin niya po, ang simbahan ay negosyo. Tayo po as GCFers, alam po natin na hindi negosyo ang simbahan. Kita po natin lahat ng gastos ng ating simbahan, saan pumupunta ang ating pera. So kaya, let us all be sober-minded. Sabi dito, endure suffering. If you are not experiencing suffering for the Lord, kung tayo po yung nandito ngayon, hindi ka pa nagsasuffer for the Lord, gusto ko sabihin sa'yo, one day, dadating yung panahon, at sana dumating yung panahon, you will suffer for the Lord. Kapag hindi mo yan na-experience, medyo tanungin mo yung sarili mo, Lord, sumusunod ba talaga ako sa'yo? Kasi lahat po ng sumusunod sa Panginoon ay dumadaan po sa suffering. Magkakaiba po ng level yan. Para po sa level ng worship team, every Saturday may practice sila. Yung dapat magpapahinga ka from work, ay magpa-practice ka pa ng 3 hours sa church. Diba? Magkakaiba po ng level ng suffering. Basahin po natin yung sunod. Ay, hindi pa po pala tapos. Sabi po dito, after endure suffering, Timothy, do the work of an evangelist. Fulfill your ministry. Nakaka-relate po ako kay Timothy dahil medyo ako nga po si Timothy po kasi according to studies is on his early 30s. Ako po ay nasa 33. Hindi ko po alam kung anong tunay na edad ni Timothy but on his early 30s. Timid siya and niremind siya ulit ni Paul, Timothy, you have to do the work of an evangelist. We need to understand, hindi po lahat ng nasa church ay evangelist. Pero lahat po tayo dito ay disciples, witnesses, but we are not all evangelists. Binanggit ko lang po yan kasi naalala ko po, nung nagpunta po ako ng Dulos, sabi po nung isang speaker dun sa taas, pumikit kayo, isipin nyo kung nalimutan ko na po yung pinakasinabi niya, isipin mo kung 1 month na lang ang buhay mo, anong gagawin mo? Alam niyo po, may kurot sa puso ko, kung 1 month na lang ang buhay ko, I would want to share the gospel all throughout the Philippines. Kasi kung 1 month na lang ang meron dito sa mundo, maraming hindi maliligtas. Kailangan kong lumabas at ituro ang salita ng ating Panginoon. Kung may pagkakataon, papasukin ko lahat ng school para masabi sa mga estudyante kung ano sila sa ating Panginoon. Fulfill your ministry. GCF, fulfill your ministry. Pwede bang sabihin sa katabi mo, fulfill your ministry. Okay, kung wala ka pang ministry, kung walang ministry ang katabi mo, sabihin mo sa kanya, sali ka na sa ministry. Hindi po muna ako ngayon magre-rebuke ha. Hindi po muna ako magre-rebuke, baka pagalitan niya po ako. 5 years ka na sa GCF, wala ka pang ministry, mag-ministry ka. Pag hindi ka nag-ministry, malalagutan ka sa amin. Sana po, makasama po tayo lahat sa ministry. Next, 2 Timothy 4:6-7. Ito na po yung binasa natin kanina. Malapit na nga pong mamatay si Paul. Basahin po natin itong I have. 1, 2, 3, go. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Nung sinabi po ni Paul yung mga salitang yan, I have fought a good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Ano po kayang ibig sabihin niya? Ang ibig sabihin niya po kaya ay, alam mo, Pastor, talagang ipinaglaban ko si Lord. Gusto ko pang matulog pero nag-church ako. Pagod na pagod ako sa work pero ito ang ginawa ko. Ito po yung context ni Paul. Basahin po natin. Ano ba yung mga pinagdaanan niya sa buhay? Basahin po natin lahat. 1, 2, 3, go. 2 Corinto 11:24-25. 5 beses akong pinarusahan ng mga Hudyo ng 39 na latigo. 3 beses akong binugbog ng mga pamalo. 1 beses akong binato ng mga tao. 3 beses akong lumubog sa dagat. 1 buong araw at gabi akong nawawala sa dagat. Ako'y madalas maglakbay
at laging nanganganib sa mga ilog. Sa mga tulisan, sa mga kababayan ko, sa mga hindi mananampalataya, sa lungsod, sa disyerto, kalikasan, sa dagat, at sa mga huwad na kapatid. Basahin po natin to sabay-sabay. Ako'y, 1, 2, 3, go. Ako'y nagtiis ng pagod at gutom. Madalas walang tulog. Nagutom at nauuhaw. Walang pagkain at naging malamig. At walang saplot sa katawan. Bukod pa sa mga ito, ay mayroon pa akong pang-araw-araw na pag-aalala sa lahat ng mga iglesia. Grabe ho yung pinagdaanan ni Paul. Alam niyo po, may panahon na ako'y awang-awa sa sarili ko. Naaawa ho ako sa sarili ko. Hindi po nung kapanahonan na hindi pa ako pastor, kundi nung pastor na po ako. Pag nagre-reflect ako, Lord, parang kawawa ako. Pero kapag binasa po natin to, tayo po ay mahihiya. Ang dami po nating excuses para hindi sumunod. Lagi po nating sinasabi, gaya po ni Elder Mark, ang kalaban natin ay B-U-S-Y, B-C. Yun lagi yung palusot natin. Pero ganyan ho ang pinagdaanan ni Paul. Nakakahiya ho kapag ang dami nating palusot sa ating Panginoon. Basahin po natin to. Henceforth, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day. And not only to me, but also to all who have loved His appearing. Ni-remind po tayo ni Paul that at the end of our life, kapag nakita natin si Lord face to face, merong reward. Ano yung reward? Crown of righteousness. Alam niyo po, masayang-masaya ako habang binabasa ko to. Kasi po nakalagay dyan, not only to me, but also to all who have loved His appearing. To all. Everybody say all. Ibig sabihin po, tayong lahat makaka-receive ng crown of righteousness if we press on. Kaya naman, church, let us press on. Let's all read this. 1, 2, 3, go. Press on. Fight the fight. Finish the race. Keep the faith. For one day, the Lord will reward you with the crown of righteousness. Church, every day, gumagawa po tayo ng desisyon. We are making choices every day. Whether to follow God or follow the world. To please God or to please the world. To please our friends or to please God. Every day we make decision. And I pray as a church, sana po piliin natin to press on. Fight the fight. Finish the race. Keep the faith. Because one day we will see the righteous judge. God, and He will reward us. Ganito ko po sana gustong tapusin yung aking preaching. Pero alam niyo po, as I continue to reflect, kanina lang po, may mga binago po ako sa huli. Kaya nga po lang sinabi ko, one day, we will appear before the Lord. Gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi lamang po tayo ang haharap sa Lord. Your friends, classmates, workmates, loved ones, haharap po sila sa Lord. And every day, gumagawa po sila ng desisyon. Ano po yung desisyon na ginagawa nila? Desisyon kung susunod ba sila sa Lord o susundin nila ang gusto nila. Papasayahin ko ba si Lord o papasayahin ko ang sarili ko? Magdi-disciple ba ako o hindi? Magiging disipulo ba ako ng Diyos o magiging disipulo ako ng mundo? Everyday gumagawa po ng choices ang mga mahal natin sa buhay. Let us fight for them. Because at the end of their life, haharap po sila sa Lord. Dalawa lang po yan, gaya po kahapon ng sabi ko sa mga bata. It's eternal success or eternal destruction. It's well done, my good and faithful servant, or hindi kita kilala. I do not know you. Let us fight for our loved ones.
Let us share Jesus to them. Because one day, they will appear before God. As we press on, habang po tayo lumalaban sa pagiging Kristiyano natin, sana po isabay natin ang mga mahal natin sa buhay. Isabay po natin ang ating mga kakilala. Masarap po na sa dulo ng ating buhay, kapag humarap po tayo sa Diyos, kasama po natin ang ating mahal sa buhay. Alam niyo po, sabi ko nga po, ako po ay, one of my character is timid. Mahihain po ako, kulang po ako sa courage. I'm here because of the grace of the Lord. Sa amin pong family, ay lumaki po ako na tahimik nga. Hindi ko kinakausap ang mga lolo ko, mga lola ko. Although nagmamano naman ako sa kanila, pero hindi ko sila kinakausap. Lola, mahal ko sila, pero hindi ko sila kinakausap. Pero dahil po may burden ako na, Lord, I pray na yung grandparents ko, makasigurado ako, makamaligtas sila. Ginawa po namin ng wife ko, sabi ko po sa kanya, every month, punta tayo sa Lubo para makausap ko yung grandparents ko to make sure kilala talaga nila si Lord at tinanggap nila si Lord sa kanilang puso. Alam niyo po, nung una, ako po hiyang-hiya talaga kasi hindi po nila alam na ako yung nagsasalita. Baka nga po, magugulat sila na kaya ko po magsalita ng ganito. Ay nung nakausap ko, di syempre baka nagulat yun na, bakit bigla rin nagsalita? Ay na-reject pa nga ako ng lolo ko. Sabi niya, ang Bible naman ay gawa lang ng tao yan. Di syempre, first time ko yun, naglakas loob na nga ako. Sabi, Lord, anong sasabihin ko dito? So, kinausap ko po siya, and praise God po, nung sumunod na dalaw ko, sabi niya po, tama ka, JJ. Tama ka sa mga sinabi mo. So, sa mga sumunod pong balik ko, dahil medyo timid nga po ako, sabi ko, kakausapin ko ang mga grandparents ko. Pagpunta ko doon, minsan, hindi ko pa rin sila nakakausap. Pero, remember, church, we need to fight for our loved ones. Our friends, your classmates na kasama nyo everyday. Because everyday, gumagawa sila ng desisyon. At sana yung desisyon na ginagawa nila is to press on, fight the fight, finish the race, and keep the faith. Let's all pray. Let's pray. Lord, Father God, in the name of Jesus and with the power of the Holy Spirit, Lord, we know that you are faithful. We know, God, that you know all things. We know, God, that it's impossible kung kami lang yung lalakad sa sarili naming gawa para kami mabago. But it's possible because we know you are with us. You are working in our lives. Alam namin na ikaw yung magbibigay sa amin ng lakas ng loob. Alam namin na ikaw yung tutulong sa amin para mabuksan namin ang aming mga labi at sambitin na ang Diyos na meron kami sa buhay namin ay siyang magbibigay sa atin ng direksyon sa buhay, ng kaligtasan. Lord, ang panalangin ko sa bawat isa dito, Panginoon, nakikita mo ang pinagdadaanan nila. May mga pinilit magpunta sa church. Meron din, Panginoon, mga pagod na. Merong hindi nila alam kung ano yung gagawin nila, Panginoon. I pray, Lord, help them to press on. Tulungan mo po, Panginoon, sila. Tulungan mo po, Panginoon, kami. Salamat po, Panginoon. We worship you. We praise you. Tinataas ka namin sa lugar na to, Panginoon. In Jesus' name we pray. Let's all say, Amen. Amen.